Hello, isang mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. So, purihin ang Panginoon na muli na naman tayong ginising sa araw na ito. At syempre, bago tayo magpatuloy sa ating maghapon, mag-aral muna po tayo ng salita ng Diyos. Ano po? So, ang ating devotion po sa umagang ito ay pinamagatan po nating Loving God. Loving God. So, ang ating verse po ay mula sa Mark chapter 12 verse 30. Diretso na lang natin sa 31. Sabi po, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. At sa Tagalog, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Amen. So dito po sa ating devotion sa Our Daily Bread, sabi po ng writer, yung family nila ay nasa public place, nagsuswimming sila, and then yung mga tao bigla na lang napatingala at may tinuturo sa taas. So nakita nila merong isang small plane na nagpapalabas siya ng usok, tapos may ini-spell siya. So, yung nakasulat na is I love, tapos J, tapos E, ay yung ini-spell niya. So, may mga nag-speculate na, baka Jen, baka Jessica, baka Jessie, mga ganon. At nung natapos na yung ini-spell niya, ang sinasabi niya pala is I love Jesus. So, yung pilot na nagpapalipad ng small plane na yon, dinideclare niya para makita ng lahat ng tao nga sa baba yung pagmamahal niya para kay Jesus. Ano po? Di ba nakakatuwa? Akala nila proposal or parang confession ng pagmamahal sa babae. Yun pala, declaration ng pagmamahal sa Panginoong Jesus. Ano po? For everyone to see. So sa atin pong mga buhay, minsan, madalas natin sinasabi actually, lalo pag tayo nasa simbahan, I love you Lord. May kanta pa nga tayong, I love you Lord, for your mercy never fails me. So, minsan, hanggang doon lang yung ating ng mahal natin ng Diyos, by words lang. Pero, sabi po dito sa ating devotion, kung meron pong deserving ng pagmamahal, walang iba kundi ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Ano po? Kasi lahat ng sakripisyo ginawa niya para sa atin. Di ba napakaganda ng kalagayan niya sa langit? Diyos siya, nagkatawang tao siya. So, nagmula siya sa pagiging bata na napaka-helpless hanggang lumaki. Pinagdaanan niya yung lahat ng hirap kasi hindi naman mayaman sila Mary. Tapos, nagsakripisyo siya, namatay siya sa krus, siya yung napako, siya yung nalatigo, siya yung nilait-lait, siya yung pinarusahan ba sa lahat ng kasalanan na nagawa natin. So kung meron tayong dapat mahalin, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus yun. So kung meron tayong dapat na laging sasabihan ng I love you, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano po? So, alalahanin natin na nauna na tayong minahal ng ating Diyos. Ano po? Nauna nang binigay niya yung kanyang buhay para sa atin bilang tanda ng pagmamahal niya para sa atin. Ano po? So, it's our turn naman to return the love na ibinigay sa atin ng Diyos. So, ano nga po ba yung mga pwede natin gawin na para maipakita natin yung pagmamahal natin sa ating Diyos? So, unang-una, walk in His ways or obey His commands. Ano po? Di ba po pag nagmamahal tayo ng tao, kung ano yung mga wishes nila, sinusunod natin, kung ano yung mga gusto nila para mapasaya natin. So the same way din po sa ating Panginoon, kung ano yung kalooban niya sa atin, which is hindi naman natin ikapapahamak ang kalooban ng Diyos. Baliktad pa nga kung hindi natin susundin, doon tayo napapahamak. Ano po? Susundin natin yung kalooban niya sa ating buhay, sundin natin yung mga inuutos niya sa atin. Ano po? Sinabi ng Panginoong Diyos na magtapat tayo sa Kanya, magpakabanal tayo, magbigay tayo, sundin natin bilang pagpapakita, hindi para mahalin tayo ng Diyos, kundi dahil minahal na niya tayo at nais din nating ipakita yung appreciation at yung pag-ibig natin sa ating Diyos. So yung ating mga gawa po, hindi po niyan
mababawasan or madadagdagan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kasi ando na mahal na tayo ng Diyos. Given na yon. So hindi tayo gagawa para mahalin niya tayo, kundi bilang pasasalamat sa pagmamahal niya. Ano po? Pangalawa, tell others about Him. Katulad nga po nung ginawa nung pilot na nag-expect yung mga tao, baka yung mahal niya, Jessica, Jessie, ganun. Yung pala Jesus, ano po. So, hindi naman natin kailangang maging extreme na gano'n na po, magre-rent tayo ng airplane, ano po. Pero, when we have the opportunity, sabihin natin, ipakita natin na mahal natin ang Diyos. So, ipakita natin sa mga taong nasa paligid natin at i-share natin sa mga taong nasa paligid natin na dapat makita sa ating pagkatao, sa ating pang-araw-araw na buhay yung pagmamahal natin sa Diyos. Ano po? And bring souls to Christ. So, yun yung isa din yun sa pagsunod din kasi sa kanyang commandments. Ano po? And telling others about Him. Yung magdala po ng mga kaluluwa para sa kanya. Ano po? Alalahanin po natin na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. So, kung meron po tayong madadala na nakaluluwa palapit sa Panginoon at kung siya ay tanggapin niya ang Panginoon sa kanyang buhay bilang Diyos at tagapagligtas, nagagalak po ang ating Panginoon. Ano po? Kasi nga nais niya na ang lahat ng tao ay maligtas. So, pangatlo, communicate with Him. So, di ba pagka tayo ay nasa relationship, laging sinasabi pag mga nagka-counsel, communication ay napaka-important, open communication. So, the same way sa ating Panginoon, para malaman niya kung ano yung mga nais natin at malaman din natin kung ano yung nais niya, kailangan open lagi ang communication natin sa ating Diyos. So, paano ba tayo makikipag-communicate sa Kanya? Tell Him what we need by prayer. Tell Him what we think by prayer. And then, mag-intake din tayo ng Kanyang mga nais, ng Kanyang mga kalooban sa ating buhay by reading the Bible. So, ang communication po, hindi yung ikaw lang ang salita ng salita at wala siyang chance na magsalita, or hindi ka nakikinig sa sinasabi niya. Hindi po yung communication. Lagi pong two-way yan. So, we talk and let Him talk. So, let us pray and talk to Him and let Him talk to us by reading His words. Ano po? So, open communication. At pangapat po, love your neighbor. Doon nga sa ating, sa ating verse, sabi ng Panginoon doon, love your neighbor as yourself. Kung paano nating mahal yung ating sarili, ganun din natin mahalin yung ibang tao. Ano po? So, isa po yun sa mga way na maipakita po natin sa ating Panginoon yung pagmamahal natin sa Kanya. Mahalin din natin yung mga mahal niya. 'Di ba? Pagka tayo ay na mag-enter sa isang relationship, laging condition natin dapat mahal mo rin yung mga mahal ko, like yung family natin, kung may anak tayo, kung yung mga kapatid natin, magulang, ganyan. Yun yung natin na kailangan, mahal mo din yung mahal ko. Parang ganun. So, ganun din sa ating Panginoon. Para maipakita din natin sa Kanya yung pagmamahal natin, mahalin din natin yung mga mahal niya, which is lahat ng tao nga po ay mahal ng Diyos. Ano po? Ibig sabihin, magkaroon po tayo ng pag-ibig at compassion sa lahat ng tao. Ano po? Kaaway man natin o kaibigan, mahalin natin sila. So, sabi nga ng Panginoon, pag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, para na rin natin ginagawa para sa Kanya. So, kasi nga po, mahal niya po ang lahat ng tao. Ano po? So, let us love our neighbors. And panglima po, say yes to His calling. So, pag tayo ay in love, pagka gumanon yung phone natin na parang natataranta tayo, may kasama pang kilig para tignan yung message, or pag nakita natin yung pangalan ng ating minamahal na tumatawag, na-excite talaga tayo na sagutin, di ba po? Ganun din sa ating Panginoon, magkaroon tayo ng excitement na pag tumawag siya sa atin, andun, alam mo yung halo-halong kilig, kaba, pasasalamat, excitement na tayo ay tinawag niya. Usually ang nararamdaman na natin, takot at kaba, wala yung excitement at yung kagalakan na tayo ay tinatawag ng Diyos. So, let us say yes. Sagutin po natin yung tawag ng Diyos sa atin. Kung paano sinasagot natin yung tawag ng mga minamahal natin. So, yun po yung mga ways na maipakita natin sa ating Diyos yung pag-ibig natin sa Kanya. So, walk in His ways or obey His commands. Tell others about Him and bring souls to Christ. Communicate with Him. Pray and read, including yung pray and read the Bible. And of course, kasama po sa communication yung magpasalamat tayo lagi sa ating Diyos. Na
sa lahat ng ginawa niya para sa atin. Let us show up our appreciation. Ano po? So, pang-apat, love your neighbor. And six, answer, or number five, answer or say yes to His calling. So, nawa po, hindi man kasing extreme nitong ginawa ng hindi man kasing extreme nitong ginawa ng pilot na ito, pero in our own ways, makita po sa atin yung pagmamahal, yung pagmamahal natin sa ating Diyos. Ano po, makita ng mga tao sa paligid natin, yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. So, sabi po dito sa ating Our Daily Bread, to show His love, Jesus died for us. To show our love, we live for Him. Amen. So, pinakita ng Diyos ang pagmamahal niya, namatay siya para sa atin. So, ipakita naman natin yung pagmamahal natin, mabuhay tayo para sa Kanya. Amen. So, let us always say, I love you, Lord. Huwag natin kakalimutan yan. So, hindi lang puro neighbor ang nilalove natin, ano po. Mas ibigin po natin ang Panginoon kasi siya yung unang nagmahal sa atin ng walang kondisyon, walang hinihinging kapalit, ano po. So, amen. Nawa po ay na-bless po tayo sa umagang ito, and let us pray. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, for your words. Thank you, Panginoon, for reminding us, Panginoon, how much you love us, O Lord. And thank you for your sacrifice, for giving us your one and only Son, Jesus Christ, to die on the cross for our sins. And Lord, help us to appreciate, Panginoon, ang sacrifice na ginawa ng aming Panginoong Jesus. Help us to show our gratitude and love, Panginoon, by living for you. Nawa po, Panginoon, na tulad po dito sa aming napag-aralan na ginawa ng pilot, Panginoon, may we declare with our words and actions na mahal namin kayo. Nawa ay maipakita namin ito at maibahagi namin sa lahat ng aming mga kakilala, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga katrabaho at lahat ng nasa paligid namin, Panginoon. And nawa, O Lord, ang buhay namin ay maging buhay na patutuo sa iba, na makikita po ang inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Makikita po ang inyong pagmamahal. Mararamdaman nila ang pag-ibig ninyo sa pamamagitan namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, and we love you, Lord. Nawa, Panginoon, ang aming declaration of love ay hindi magtapos sa aming mga salita lamang. Help us, give us strength, Panginoon, na maipakita din po namin ito through our actions. Maraming salamat, Lord. We appreciate everything that you have done for us, and we appreciate your love, Panginoon. And we love you. Maraming salamat po ulit. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So maraming salamat po, mga kapatid. Ingat po tayo sa maghapon. Nawa pagpalain ng Diyos ang inyong araw. Pagpalain ng Diyos ang lahat ng hawakan ng inyong kamay, at panatilihin kayong ligtas saan man kayo pumunta. So, ingat po at God bless.